Magandang araw po. So ako po si Jenny Fundador, isang first year BS Entrepreneurship student. Ngayon po ay magsasagawa ako ng isang panayam kasama po si Sir Julibert Fundador upang talakayin ang paggamit ng wikang Filipino sa kanyang disiplina. Maaari na po ba tayo magsimula? Yes. So, unang tanong po, gaano kadalas ninyo ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Bilang isang guro, madalas mo ginagamit ang Pilipino araw-araw. Dahil ito'y makapagtulong sa ating komunikasyon para sa mga tao kaharap natin. Lalo na sa pagtuturo at pakikipag-ugnayan sa mga estudyante, dahil ito ang pinakapangunahing wika na ginagamit ko upang mas madaling maunawaan ang mga mag-aaral o ang aralin. Hindi lang po sa mga bata, kundi lalo na po sa ating mga pamilya. So may mga sitwasyon po ba o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Ginagamit ko ang Pilipino sa pagpaliwanag ng leksyon o pagbibigay ng instruction, magkikipag-usap sa mga mag-aaral, at magiging sa pagkikipag-ugnayan sa mga magulang. Lalo na kapag mahirap ang konsepto, mas magiging malinaw kapag Pilipino. Dahil sa paaralan, kadalasan po ay tulad niyan, science, English. So kahit yun pa yung subject ay mas pinipili ko pa rin ginagamit yung Filipino in order for them to understand kung ano talagang ibig sabihin. Kaya mahalaga po yung Filipino at madalas po siyang ginagamit. Ano po ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Mahalaga ang Filipino dahil ito ang wikang mas naintindihan ng karamihan sa mga mag-aaral. Nakakatulong upang maging malinaw ang pagtuturo at maiwasan ang komplikasyon sa mga bagay-bagay. Ano po ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho o sa akademya? Isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng insaktong terminolohiya sa Pilipino. Halimbawa, kadalasan na ito kapag tinatanong anong oras na, 5:30. So yung mga kabataan ngayon, anong oras po yung 5:30? So, meron pong mga pinagkaiba. Marami po tayong mga terminolohiya ang ginagamit ngayon, hindi natin alam sa Pilipino. Dahil po dun sa mga wikang Ingles, napapanood natin sa TV, sa radio. Kaya mahalaga po na meron. Katulad ito, upuan. O, ano po ba sa Tagalog talaga yung upuan? Sige po, next po tayo. So, paano nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan mo sa trabaho? Nakakatulong ang Pilipino upang maging mas natural at komportable ang komunikasyon, mas magiging bukas ang usapan, at mas madaling magkaintindi ang mga tao kapag Pilipino ito yung ginagamit. Tulad yan, halimbawa, pupunta ka sa Iloilo, pupunta ka sa Mindanao, merong Cebuano, merong Hiligaynon, meron tayong mga dialect. Pero yung wikang Pilipino po ay pinakaunang paraan para magkaroon po tayo ng komunikasyon. Para sa inyo po, ano po ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyong larangan? Para sa akin, maaaring gumawa ng mas maraming aklat at materyales sa Pilipino. Para yun po yung magiging batayan o pwedeng basahin o babasahin ng mga kabataan para magkaroon po tayo ng mga ideya, lalo po sa mga kabataan natin. Sa inyo pong opinyon, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina at bakit? Of course, dahil ang paggamit ng Pilipino ay nakakatulong sa mas malalim na pag-unawa ng mga estudyante, ngunit dapat ay may balanse pa rin na paggamit ng English, lalo na sa mga technical na signature. Kailangan po talaga natin balance yun po talaga. Maaari niyo po bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Filipino ay nakakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Halimbawa sa pagtuturo ng mahirap na konsepto sa math or science, nasabi ko na po kanina. Kapag ipinaliwanag ko ito sa Pilipino, mas naintindihan ng mga estudyante at mas mabilis nilang susolusyonan. Meron naman talaga sa DepEd na kailangan kapag English na banggit ko na to na talaga dapat gagamitin mo yung wikang English.
Pero dahil nga doon sa kakayanan ng pag-unawa ng bata, kasi hindi naman siya talaga pinanganak ng Ingles. Though meron naman talagang mga kabataan na talagang namulat na salitang Ingles. Pero dahil nandito po tayo sa Pilipinas, ay kailangan bigyan po natin ng pansin kahalagahan ng wikang Pilipino. Nakaranas po ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino sa technical o akademikong konteksto? Paano niyo po ito hinaharap? Of course, minsan, lalo na sa mga terminong walang direktang salin, ang ginagawa ko ay pinapaliwanag ko ito gamit ang Filipino at Ingles upang mas malinaw sa mga estudyante. Ulitin ko po kanina, yung sa panahon ngayon, yung kadalasang nalalaman sa oras ay, halimbawa, nabanggit ko 3:30, 4:30, 5:30, 5 o'clock, 6 o'clock. Pero kapag banggitin mo yon sa mga dating terminolohiya, pag sinabi mong alas 4, alas 5, alas 3, yung iba hindi na nila alam yun. Kaya kailangan balanse. Katulad yan, halimbawa, sa bilang, 74, 75, 76. Sabihin ng mga kabataan ngayon, ano po ibig sabihin yan? Anong number po ba yun? 74 po pala 75, 76. So nakakalimutan na po nila yung original na wika po ang tawag po nun. So kailangan po balance. So, uling katanungan po, ano po ang masasabi niyo sa mga kabataan na gumagamit ng mga balbal na salita o lalo na sa mga bata din ng mga mulat na po sa mga English na salita? Sa akin naman po, wala naman po problema doon sa wikang English kapag yun yung nakasanayan natin. Pero dahil tayo po ay nasa kulturang Pilipino at nasa bansang Pilipinas, alalahanin po natin yung kasabihan ni Dr. Jose Rizal. Yung sabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Dahil nandito po tayo sa bayang Sinilangan sa Pilipinas o sa bansang Pilipinas, kailangan po nating alamin at yakapin ang salita o kulturang Pilipino. Katulad niyan, marami na tayong mga bagong wika o terminolohiya dito sa Negros. Yung nanay, tinatawag na nilang wangga, wanggo. Sa Tagalog naman, erpat, ermat. So marami na po tayong mga bagong terminolohiya. Pero, kapag sana'y alam ng mga kabataan yung mga tamang pananalita at terminolohiya, hindi po sana kasi ma-discover yung mga ganong pananalita. Yun dahil, hindi nila alam yung proper or original na meron po tayong dapat lesson o leksyon or aralin para po sa mga kabataan patungkol po sa wikang Pilipino. At isa pang kasabihan ni Jose Rizal, sabi niya, ang di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan hindi makakarating sa kanyang pinaroroonan. So marami po tayong aral na pwede yakapin doon sa mga kasabihan ni Dr. Jose Rizal, lalong-lalo na sa mga wikang Pilipino kailangan po natin balikan, yakapin dahil ito po ang ating bansang Sinilangan. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras at sa pagbahagi po ng mga kasagutan. Maraming salamat.